Magandang hapon sa mga nakikinig ng Cooking Sabado po. At kayo po ay nandito sa DWSS 1494. Kasama natin ngayon si Jason at si Kuya Ray. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, at isang magandang hapon Ate Jazz at sa lahat ng ating mga nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa at pabatiin natin ang ating kasama pa rin, si Jay. Magandang hapon sa inyong dalawa. Jason, Kuya Ray. Binabati ko nga pala yung mama at papa ko. Yung mama ko nakikinig ngayon, Ate Jazz. Hello, magandang hapon po. At heto na naman po tayo sa mga kwentong pagkain hatid sa atin ng Mama Sitas. Patuloy rin po ang contest pa rin po ng mga kwentong pagkain kung saan pwede po kayo magpadala ng inyong po mga iba't ibang mga kwentong pagkain na maaari mga minanang recipe, mga kaugalian sa pagluluto at pagkain, o di kaya naman po ay mga katatubong mga sangkap o pampalasa, gulay, isda o inumin na matatagpuan po sa inyong lugar. Ang maganda po sa contest na ito ay bukas po sa lahat. At importante po wala po siyang food purchase requirements. At syempre po, ayan, ang ating mga kwentong pagkain ay pwede nyo pong ipadala na written essay, visual essay, o sa audio, video essay. At isa nyo po sa mga kwentong pagkain at gmail.com. Ulitin po natin, mga kwentong pagkain at gmail.com, o di kaya naman po ipadala nyo po sa address na mga kwentong pagkain, Marigold Manufacturing Corporation, 538 North-South Compound, Jennings Avenue, Maybunga, Pasig City. Ulitin po natin ang address, mga kwentong pagkain, Marigold Manufacturing Corporation, 538 North-South Compound, Jennings Avenue, Maybunga, Pasig City. Or pwede rin po kayo mag-post na inyong mga kwento sa Facebook account ng mga kwentong pagkain. Kaya magpadala na po kayo at i-share nyo na po ang inyong pong mga kwentong pagkain. "20 years na akong suki ng Mama Sitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mama Sita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mama Sitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mama Sitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas." Ayan, Kuya Ray. Ngayon naman, meron tayong babasahin mula sa kwentong pagkain. Hindi to kwento, feedback to. Nakakatuwa dahil Feedback siya last 2 weeks ago. Kung natatandaan ng mga nakikinig sa atin, meron tayong kinuwento na kaibigan ko na chef na maganda rin ang pinagmulan niyang ng kanyang kwento. So, meron siyang feedback na nakakatuwa kasi nag-post siya sa Facebook natin. Ang sabi niya, "Thank you Ate Jazz and Kuya Ray sa pag-share ng magandang ala-ala natin about laing at adobo. Nakakatuwa naman at di mo pa rin nakalimutan yon. I-share ko sa mga friends ko yung kwento mo, and then nag-try din sila lutuin ang laing at adobo." Diba? Nakakatuwa, diba? So, sabi nila, masarap nga. Dagdag kaalaman din. Salamat sa inyong programa sa paghatid ng masasarap at nakakabusog at makabuluhang kwento. Be blessed. Thanks to you and your team as well. So, mula yan kay Chef Randy sa Hamilton, Bermuda. Wow! Layo ng narating. Komento sa atin. Oo, no? tsaka ang layo ng narating ng ating programa. Ngayon kasi, malaki na yung anak ko, abala na.
Siyempre, iba pa rin yung kasama mo siyang kumakain. Paborito niya yung sinigang na baboy. Pinapakuluan ko yung sampalok. Pagkatapos, kinakatas. Yung asim niya, natural. Nakapanghihinayang lang ngayon na ang mga bata parang hindi na nakakatikim ng tunay na sinigang. Kayo, naalaala niyo pa ba yung sarap ng sinigang na gawa sa katas ng tunay na sampalok? Tikman ang bago at nag-iisang Mamasitas sinigang sa sampalok paste. May tunay na katas ng sampalok, low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60 gram pack. Ang mga kwentong pagkain hatid nga po sa atin ng Mamasitas. Okay, at ang oras ay ganap na nga po na 3:05 in the afternoon. At ang oras na yung hatid naman sa atin ng Mamasitas sinigang sa sampalok sauce. Don't need makeup to cover up. Being the way At ngayon naman ay ating dadako tayo sa pag-usapan natin. everyone else in the room can see. Excited na ako dyan kasi kanina pa tayong nag-uusap eh. Oh, may pasalubong ako sa'yo, Kuya Ray. Ano naman masasabi mo? Ay, salamat. Oo. At saka kanina pa lamang noong nasa biyahe ka, na sinasabi mo nga sa akin na meron kang pasalubong na may favorite na ulam. Wow, ang sarap, di ba? Iniisip ko ano kayang style. Kasi may iba't ibang style kasi ang pagluluto ng dinuguan, di ba? Oo. Medyo merong maraming, may mga sile, or kaya medyo maraming laman. Oo. Merong medyo maasim, meron Maasim, namang tama-tama oo, lang. tama lang. Merong parang malapot na malapot, Oo. meron namang malabnaw. So, well, sana magustuhan mo yung dinala ko kasi niluto yan ni Mami Flor. Wow, salamat, Mami Flor. You got it wrong. Pag-usapan naman natin ngayon, kanina, di ba may dala tayong dinuguan. Usapang ulam tayo ngayon eh. Oo. Dahil nabanggit ni Jason kanina yung tinola. Natatandaan ko yung unang punta ko dito sa station. Una tayo eh. nag-meet, oo. Oo, yan ang- May tinolang manok ang Oo, bitbit. yan ang oo. ating memorable food. Diba? Mhm. So dahil ang paborito mo ay dinuguan, ang paborito ko naman ay sinigang. Ikaw, Jason, ang paborito mo? Yun nga. Oo, malayo talaga. Tinola. Malayo talaga si, Jason, si... lumapit ka na konti sa mic. Yeah. Hindi pa rin eh. Anyway, sige. Ganito. Ano ba pinag-uusapan natin? Like the rain ka. Usapang ulam naman tayo, di ba? Bakit nga ba sinigang ang paborito ni Ate Jazz? Oo nga, bakit nga Oo. ba? Kasi, alam mo, yung dahil sa paborito din yan ng magulang ko eh. Paborito ng daddy ko yon. Yun ang, parang inisip ko na kailangan ito yung una kong matutunan. Kasi masarap siya eh. So, yung pinakaunang ulam na niluto ko, sinigang. Kasi napakasimple niya, papakuluan mo lang, lalagyan mo ng sampalok, gulay. Tapos, parang, kahit nga walang gulay sa baw lang, pwede na. Yung speaking of sampalok, ano yan? Talagang bibili ka pa ng sampalok? Ganyan? Oo, kasi mas masarap yung natural eh. Oo. Meron din kamyas, may tanim kaming kamyas eh. Pwede yan kamyas o kalamansi. Yung mami ko, kalamansi ang original na ginagamit niya. At saka hindi, ang sampalok kasi pipigain mo pa ng gusto yan. Mano-mano system, di ba? Oo, mabuti ngayon kasi meron ng May mamasitas na tayo. Oo. Tsaka talagang natural yung lasa. Hindi ka na parang mahihirapan dahil pag sampalok pa binili mo, mas mahal pa. Tapos Oo. mabubulok pa siya. So, yun yung storya ng sinigang. Pero ang the best sinigang na gusto ko talaga is yung sinigang na baka. Kasi Sinigang na baka? oo, medyo matagal Parang siya. madalang yun ah. Oo, kasi syempre matagal lutuin yung baka, di ba? Oo, Pero ang sarap oras niya. di ba? Oras Oo, talaga oo, siya oo. eh. Pero masarap din naman yung sinigang na hipon. Sinigang na hipon. Oo. At kung hindi nyo pa na-try, pinakamasarap yung gulay lang talaga. Sinigang na puso ng saging, meron siyang talong, tsaka labanos. Yun lang yung ingredients niya. Masarap na. Puro gulay lamang. Oo, gulay lang. So, kung vegetarian ka, Oo. pwede yon. Alisin mo lang yung karne. Ulam na. Mhm. So, happy na ako doon. Ikaw naman, yung dinuguan mo, ano naman ang mo dyan? Kasi before pa, noong naalala ko nung sinabi ng nanay ko na pinaglihi daw ako sa dinuguan, no? Parang sumagi sa akin na hanggang sa paglaki ko, parang yun yung nagugustuhan kong ulam na talaga naman, na ewan ko ba bakit ganun na parang talagang
Gustong-gusto kong ulam yun. Oh, buti hindi ka kulay dinuguan, Kuya Ray. Kasi alam mo ba, Oo. ako pinagli ako sa sampalok. Ah. Di ba ang kulay ng sampalok, brown? Buti na lang medyo light brown pa ako ngayon. Yes, okay. Oo, mas Pero- light at saka pa. may uod pa kailangan kasi naglili yung nakakatawa, di ba? Yun, excuse sa mga kumakain ngayon ng merienda. Healthy naman kasi di ba yung mga sa pagkain, hindi naman madumi yung ganong klaseng uod. Nakakatuwa talaga. Oo. At saka, ewan ko ba, basta pag meron ako nakikitang mga karinderya, o mga, kahit na sa mall, mga restaurant, talagang hinahanap ko yun eh. Dinuguan or minuto. Oo, yan masasarap nako. At saka kasi, syempre, kung makakain mo naman yung masarap sa labas, syempre minsan gusto mong magpahinga naman sa pagluluto sa bahay. Minsan kung mag-isa ka lang, mas matipid bang kumain sa labas, di ba? Oo. Ayun, kaya Kumbaga, hinahanap nakakasave natin. ng oras. Hindi lang yun, yung sa gas, sa kuryente, di ba? Pagod, yun. So, rest ka na lang pagkatapos mong kumain. Yung tinola ni Jason, hindi natin mabalitaan eh. Kasi ang layo-layo ng mic niya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi, malapit siya sa mic, pero para yung kanyang bato ng kapusesan niya, para ang layo. Parang nasa bundok pa ng Maria Clara, Makiling. Feeling, oo. Well, yung sinigang ko, bakit ko ba siya na-enjoy? Paano ko siya na-enjoy? Kasi talagyan ko siya ng patis tapos may sile. Yung green na sile, yan. Kahit naman sa paksiw gusto ko yung patis na may, na may sile. Bagay Oo. na bagay siya. Ang dinuguan, may sile din yan. Oo, may sili talaga yan. Oo. Masarap Mga yan, sili maraming haba. bawang. Oo. Oo, yan. Gusto ko yan. At saka gusto ko talaga sa dinuguan, yung medyo marami siyang laman. Puro laman talaga gusto ko. Pero di ba may mga dinuguan na puro parang yung laman May doon. taba. Yung gano'n. Oo. Parang hindi ko makain. Yung iba nga yun, parang eh. balon-balunan ba yan? Oo, yung intestines, mga gano'n. Oo. Yung tuwalya, meron. Yung parang nasa kare-kare din yun yung ginagamit. Pero parang hindi kasi healthy pagka masyado ng maraming oil. Pag nakikita kong Oo, lumulutang. cholesterol. Oo. Ganyan. At saka syempre, sa ibang mga kaibigan natin na hindi kumakain ng mga, sa katulad ng mga Muslim, di ba? Oo. Pero talagang mga relihiyon na hindi kumakain ng dinuguan eh. Oo. Tsaka ng karne, di ba? Oo. Pero, yun nga, masarap yan. Sayang hindi natin Kasi tingnan. parang Pero syempre, respeto naman sa kanila. Kumbaga, malaya naman tayo kung ano yung gusto natin kainin, kung anong gusto natin lutuin. Tara, kainin na natin yung dinuguan ni Mami Flor. Yes, oo, Walang mamaya. rice. Yan, salamat kay Mami Flor, di ba? Dapat may puto. Oo. Ayun yung yung partner, di ba? Yung dinuguan with puto. Yung sinigang, ano bang partner nun? Naku, wala. Patis lang at saka sili. Oo, ayun. Oo. Oo, kahit ano naman. Sa Basta- Amerika na uso pa yung sinigang na corned beef. Pero hindi Sinigang na corned beef? Oo, hindi siya yung corned Ano beef yun? na dilata na alam natin Kasi Ay, yung kinikilo. oo, alam mo yung unang panahon, 'di ba, ang corned beef, hindi ganung klase yung nabibili natin sa palengke. Mm-mm. Ganun yung corned beef, hindi yung delata. Mhm. Kaya nauso sa kanila 'yan. Masarap naman kasi na-try ko din naman. Kaya sana makatikim pa tayo ulit mo. Kaya yung ating mga kababayan kayo, ano ba yung inyong favorite na ulam, di ba? Siguro mamaya ay isipin na nila at yun ang kanilang ihahain mamaya sa kanilang dinner. Oo, nai-imagine ko ngayon Sabado kasi kadalasan pag Sabado yan yung may time tayong mag-barbecue. Parang ang sarap Oo. mag-barbecue ng chicken, 'di ba? Tsaka madaling lutuin Kahit 1 hour mo lang siya i-marinate, pwede na. Ang sarap-sarap tuloy mag-ihaw mamaya, ano? Oo. Kaya bilisan natin umuwi. Meron akong food tip, Kuya Ray. Alam mo ba, meron tayong food tip. Galing to sa isang listener natin na nasa Australia pa to. Pero ang family niya nakikinig talaga ng Cooking Sabado. Si Antoinette Nakama Salero. Ito yung food tip niya. Alam natin na ang MSG ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Dahil dito tayo ay umiiwas sa mga pagkaing may MSG, lalo na yung mga tinatawag nating junk food. Kasi yan, sabi nila, may mga MSG yan. So, sa paniniwala, ang MSG ay matatagpuan lamang sa junk food. Kaya kadalasan sa atin, hindi na lang nagiging conscious, hindi kakain ng junk food. Pero, meron pa palang ibang pinanggagalingan ng MSG. Alam nyo ba na ang MSG ay hindi lamang matatagpuan sa junk food at processed food. Ang MSG ay matatagpuan din sa mga natural na pagkain. So, ito yung tinatawag natin na natural glutamate or natural MSG. Ang natural glutamate ay matatagpuan sa mga pagkain masyadong malasa katulad ng mushroom, green peas, corn, parmesan cheese,
na ilan lamang sa mga pagkain may malinamnam na lasa. So kahit pala ang kamatis na alam natin na isa sa healthy fruit, fruit yan kamatis, hindi yan vegetable, ay may substance na natural MSG. So di naman natin sinasabing iwasan ang mga ito. Pero ito lang ay nagtataglay talaga ng mga natural MSG. So yung mga pagkain na banggit ay mayaman sa nutrition, kaya ideal ang mga ito na isama sa ating daily diet. Pero ganun pa man, kung kayo po ay may allergic reaction or intolerance sa MSG, nararapat po na alamin natin ang mga pagkain katulad nito na may natural MSG content. Yan, dagdag kaalaman naman yan sa ating mga listeners. Wow, napakaganda ng ibinahagi sa atin ni Ate Jazz. Napaka-informative at talagang maraming matututunan ng ating pong mga nakikinig. Kaya every Saturday po ay inyo pong pakinggan nga po ang ating programang Cooking Sabado. That's what makes you beautiful. You're insecure. 20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. At sa mga umaantabay sa atin sa recipe for today, ating ibabato na. Narito na po ang ating recipe for today. Nagbabakal ang inyong lolo. Ang ating recipe for today, inyong ilista na. Kunin na ang lapis or ballpen at ang inyong papel. Pwede rin yung papel ng kalendaryo sa likod. O kung gusto nyo, yung dahon ng saging. Anything else na basta pwede pansulat. Okay, pwede tandaan na lang natin, di ba? Eto, sa mga mahilig sa mga gulay, mag-vegetarian tayo. Ginisang gulay at tokwa. Yummy, sarap. Good feeling ka na, sarap. Mga sangkapo ng ginisang gulay at tokwa ay ang mga sumusunod mga sangkapo. 2 kutsarang mantika, 2 kutsarang bawang na pinagtad, 1 pirasong sibuyas na hiniwa, 2 kutsarang luya na dinikdik, 1 kalahating tasang chicharon, 10 pirasong young corn na hiniwa, 1 pirasong pulang bell pepper na hiniwa, 1 pirasong berdeng bell pepper na hiniwa pa rin. At kalahating tasang tubig. 6 na kutsarang Mamasitas vegetarian oyster sauce. 6 na pirasong shiitake mushroom na hinati sa 4. Parang feel ko talaga shiitake mushroom. At 1 paketeng tokwa na hiniwa na 1/4 na pulgada na kapal na palatat sulok na pinirito. Grabe, ang hirap nito. Ang haba-haba ng... Okay, at 2 kutsarang cornstarch o yung gawgaw na tinunaw sa 4 na kutsarang tubig. Narito naman po ang paraan po ng pagluluto ng ginisang gulay at tokwa. Igisa po natin ang bawang, yung sibuyas at luya. At idagdag po natin yung chicharo, yung young corn, at igisa po ng 1 minuto. Ngayon din po idagdag naman po natin ang bell pepper, tubig, at gayon din po ang ating Mamasitas oyster sauce, at gayon din po ang ating shiitake mushroom at ang tokwa. Haluin po at pakuluin. Don't know what At hinaan po ang apoy at ilagay po ang tinunaw na cornstarch at lutuin hanggang sa lumapot ang sabaw. Yan na po, napakasimple. Ang ginisang gulay at tokwa. Sabi nga po masarap, madali, masustansya at abot kaya. Sagot sa pang-araw-araw na alalahanin kung saan ihahay mga lutuing may oyster sauce. nobody. Feel na feel talaga Ate Jazz. Oo nga, Kuya Ray, live ka talaga. Alive ka dahil sa dinuguan niya. Oo, di ba? Dinuguan yan Oo. Kung every Saturday ba may dinuguan, Oo. live na live. Kuya Ray, gusto kong idagdag dun sa recipe kasi yung talagang mga
parang 100% vegetarian, hindi sila kakain ng may oyster sauce. So, lalagyan natin sila ng Mamacita stir fry sauce. Ganon din naman yung magiging lasa niya. Mas ganong kasarap. Mamasitas pa rin yung magagamit nila. That's what makes you beautiful. So good. Ngayon kasi, malaki na yung anak ko, abala na. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo siyang kumakain. Paborito niya yung sinigang na baboy. Pinapakuluan ko yung sampalok. Pagkatapos, kinakatas. Yung asim niya, natural. Nakapanghihinayang lang ngayon na ang mga bata parang hindi na nakakatikim ng tunay na sinigang. Kayo, naalaala niyo pa ba yung sarap ng sinigang na gawa sa katas ng tunay na sampalok? Tikman ang bago at nag-iisang Mamacita sinigang sa sampalok paste. May tunay na katas ng sampalok, low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60-gram pack. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need Okay, at ang oras ay ganap na nga pong 3:20 in the afternoon. no way. At ang oras na ihatid naman sa atin ng Mamacita's Kare-Kare Sauce. Everyone Wow, talaga mukhang nakakagutom. Ang sarap magmerienda ngayon. Ano ba ang ating merienda kaya ng ating mga listener ngayon, Ate Jazz? Sa'yo, ang palagay, anong masarap na magmerienda ngayong oras na ito? Anong Imagine masarap ko ay- kainin? Champurado, tapos Wow. may Baileys o kaya tuyo. Sarap. Ako gusto ko champurado na maraming gatas. Oo, pero gusto ko sa champurado yung malamig, hindi siya mainit. Yung Tapos, malamig, tapos lagyan ng... yung powder na milk, ang sarap yung parang ice cream. pero hindi ko pa nasubukan yung champurado na may tuyo eh. Ay, Ano ba subukan lasa? mo, masarap siya. Yung Talaga? salty tsaka sweet eh. Pag match mo, sarap siya. Talaga? Oo, try mo. Meron tayong pagbati, Kuya Ray. Yes. Gusto natin i-greet si Mr. Neil N. Sagun, Vice President and Country Manager ng Berghoff. Yan, nakilala natin yan last week kasi sa taping ng aming Cook It Right. Gusto rin natin batiin si Miss Pichi Sagin. Siya ang executive producer. So, mga nakilala ko si Chef Reggie. Happy listening and salamat po sa pagtanggap niya sa amin last Tuesday sa taping ng Cook It Right. So, sa ibang channel yan, sa kaibigang channel natin yan. Jason, batiin mo naman si Mother. Ayan, mukhang pwede na siyang bumati on air. Ayan, maraming salamat ulit. Binabati ko nga pala uli yung mama at papa ko sa Marila, Bulacan. Actually, nakikinig sila and then sinulat nila, Kuya Ray, for sure yung recipe na sinabi mo. And then yung mga taga-listener natin sa India and then Dubai. Yeah. Thank you. At binabati ko rin po kay Sir Victor sa Oxrite at kay Ma'am Maudaleon what makes you beautiful. at syempre kay Ma'am Josie Manalo. Gusto ko rin batiin si Miss Lily Geronimo Metro. Mag-guest siya sa atin siguro 2 weeks from now. Kasi meron din siya mga gustong i-share sa ating mga special recipe at saka tips. So, happy listening, Miss Lily. My world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. 20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Okay, at ang oras ay ganap na nga po nga 3:23 in the afternoon at ang oras na ihatid naman sa atin ng Mamacita sinigang sa sampalok sauce. You're turning heads when you walk through the door. At nagpapasalamat tayo sa Mamacita, especially kay Miss Clara Reyes Lapus, kay Miss Joyce Sandoval, Isn't kay Ces Nepomuceno, everyone else? and kay Cathy Padilla. Everyone else. Ayan, maraming salamat sa Mamacitas. Nagpapasalamat din tayo kay Claire Marty, ang Healthy Chocolate. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa La Chanel Bakery, Bake Shop. You don't know. At para sa inyo po mga update ng ating programang Cooking Sabado, may mga promos and event po tayo. I like nyo lamang po ang Cooking Sabado
sa inyong Facebook account at i-share nyo po sa inyong pong mga kaibigan at pwede rin po kayo mag-post na inyong pong mga pagbati, mga comments and suggestion. Kaya i-like nyo na po ang Cooking Sabado. At pwede nyo po i-follow kami sa twitter.com/cookingsabado. At ang magandang balita rin po sa ating mga nakikinig, mapapakinggan at mapapanood nyo na po yung mga previous na program namin, ang Cooking Sabado with Ate Jazz and Kuya Ray. Bumisita lamang kayo sa blog site ng Cooking Sabado, cookingsabado.wordpress.com. At Ate Jazz, kamusta ba yung ating blog site ngayon? May mga, pwede ba silang i-check pa rin ng mga update? Recently, actually, hindi pa natin na-post yung, dahil sa technical difficulties and challenges, so hindi pa natin na-post yung mga post-episode natin. But siguro this week, they will see sa ating Facebook account na na-post na natin, kasama na yung ating episode ngayon. At syempre, dumadami pa rin yung nagla-like ng ating Facebook. Isa na doon si Lea Bien, Miss Christy Zara, si Digna Makapagal, and Joshua Garcia. So, salamat po sa pag-like nyo ng aming Correct. Oo, maraming salamat po. Kaya mag-like na po kayo. I-like nyo na po ang aming Cooking Sabado fan page. Hanapin nyo lamang po ang Cooking Sabado. By the way, Kuya Ray, meron sa ating nagre-request na listener, no? Na pag-usapan naman daw natin minsan yung ano bang paborito nating gadget sa kitchen. Yung mga kagamitan. Oo, importante yan. No, ikaw ba? Ano yung favorite gadget mo sa kusina na always laging yun ang ginagamit mo at talagang Dapat hindi mawawala sa kusina ang non-stick pan. Oo. Kasi madaling magluto kapag ganun ang ginagamit mong pan. Tapos syempre, yung mga pang slice, magic slicer, yan. Yung napapabilis mo yung trabaho na kailangan. Nakaka-save ng oras. Oo, kasi syempre tayo, working tayo, may career tayo. Pagod na tayo pagdating natin. Pero kung gusto natin talagang kumain ng lutong bahay, Oo. o diba, gusto natin makasave ng effort. Kasi maraming sa ating mga pag-busy na talaga, on the spot, nakahain no? Yung bibili na lang sila ng luto na, o kaya yung naka-repack na lang, o pilata na. Oo, kaya lang syempre, kung Mga processed foods. Oo, hindi healthy din yan, di ba? Kaya, kung makakaiwas tayo doon, tayo, luto, ayan, kailangan, mag-take time tayo. Kaya kung kailangan ko talaga yung mga madali lang gamitin. Nakilala ko yung Berghoff, mga appliances sila, yung mga kitchenware. Amazing kasi stainless steel, tapos non-stick. Oh, Walang, di ba yung kadalasan na alam natin, yung mga Teflon, may mga coating na black. Ito, stainless lang talaga, tapos hindi siya talaga dumidikit. So, oo. Ano yan? Pwedeng hindi na kailangan ng oil. Oo, actually sa demo nila, meron silang nagluto sila ng isda, walang oil. Ano, walang oil? Oo, So, good for nakaka-amaze. health, no? Oo, tsaka hindi lang yun. Makakatipid ka sa oil, di ba? Oo, Hindi lang yung- mahal din ng oil Oo, hindi lang healthy, less oil ka pa, tapos syempre less expense ka. Galing nga eh. So, Sana next, natin, actually, in-invite natin si Sir Neil. Siguro sa mga susunod na mga Sabado, darating siya dito para ipakita yung kanilang mga produkto. Ayan, hi, Neil. Sana ay makarating ka dito sa ating Yes, studio. bird off. That's what makes you beautiful. Napakabilis ng oras, Kuya Ray. Oo, Kakaupo lang natin dito at Oo. mag-usap lang tayo ng kaunti. Correct, oo. So, maraming salamat po sa mga nakinig ngayon at sana sa Sabado ay samahan niyo po kami ni Kuya Ray. Marami tayong pag-uusapang mas nakakagutom, nakakainganyong kumain. Kapag ganitong oras ay parang ang sarap-sarap kumain, magmerienda. Tapos yung ating mga miss ng tahanan ay nag-iisip na ano kaya kakainin. Ay, iluluto nila mamaya. Totoo para yan. sa Dati-dati, nung wala pa ako dito sa Cooking Sabado, nagmimerienda ako sa mga ganitong panahon. Ako nagluluto sa amin ng pansit o kaya spaghetti, pasta, yan, mga merienda namin. Kaya po sa susunod na Sabado, sasamahan namin kayo ni Kuya Ray na magmerienda habang nandyan nagmemerienda, kayo. oo. Kami naman nanunukso dito. na nagbibigay hatid sa inyo ng mga impormasyon at kaalaman. So, ito po si Ate Jess at nagpapaalam hanggang sa susunod na Sabado po muli. Ayan, at bago tayo mag-exit pala, yan, i-announce lang natin yung ating text line. Sa mga nais pong mag-text ng inyong pong mga pagbati, mga comments o suggestion sa ating programa o nais nyo maging miyembro ng Cooking Sabado Club, text nyo lamang po ang Cooking Sabados, ang text line 0927-929-6162. Ulitin po natin 0927-929-6162.
grounded and Ayan, napakabilis ng oras mga kaibigan. Ito po muli ang inyong kaibigan na Kuya Ray. Nagpapasalamat po sa inyong pakikinig at isang magandang araw na Sabado po sa ating lahat. Ngayon kasi, malaki na yung anak ko, abala na. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo siyang kumakain. Paborito niya yung sinigang na baboy. Pinapakuluan ko yung sampalok. Pagkatapos, kinakatas. Yung asim niya, natural. Nakapanghihinayang lang ngayon na ang mga bata parang hindi na nakakatikim ng tunay na sinigang. Kayo, naalaala niyo pa ba yung sarap ng sinigang na gawa sa katas ng tunay na sampalok? Tikman ang bago at nag-iisang Mamasitas sinigang sa sampalok paste. May tunay na katas ng sampalok, low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60 gram pa. 20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce. Siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Naalaala niyo pa ba ang sarap ng sinigang na gawa sa tunay na katas ng sampalok? When I first tasted Mamacita Sinigang, I remembered my Ate Henny's traditional sinigang. She would really make them from fresh sampalok. I remember the time when they cooked artificial sinigang, I didn't really like it. But Mamacita Sinigang sa sampalok really has that authentic taste. It's very rich and it is just really delicious. Tikman ang bago at nag-iisang Mamasitas sinigang sa sampalok paste. May tunay na katas ng sampalok, low sodium pa. 10 pesos lang ang suggested retail price ng 60 gram pa. 20 years na akong suki ng Mamasitas kasi mapagkakatiwalaan talaga. Itong bagong kare-kare sauce ng Mamasita, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. Sa amoy pa lang ng niluluto mo, matatakam ka na. Pag Mamasitas kare-kare sauce ang ginagamit ko, tumpak yung lasa, may K ang aking kare-kare. Tikman ang bagong Mamasitas kare-kare sauce, siksik sa lapot at linamnam ng tostadong mani at bigas. All entertainment, all the time.